Time check, alas 9 po ng gabi. Hindi ako nag-dinner. Pero kumakalam na yung tiyan ko. Bukas ko sana itong imumukbang. Pero ngayon na. Dahil gutom na ho ako. Next time, wag nang mag-diet. So, Cyprus grapes naman po ang ating kakainin ngayon. Ito yung grapes na hindi ko binibili dahil mahal, pero ngayon ay nagmura na. So, dati po nakikita ko 250 to 300 ang per kilo. Ngayon ay 90 na lang. Kaya naman binili ko ito at ito ay kulang-kulang 2 kilo. Ayan, ang lalaki ngayon. Yung nakikita ko noon, parang ganito lang siya. At sabi nga ng asawa ko, hindi naman daw ganun siya katamis. Pero, tikman natin. Baka matamis itong ating nabili. Ang juicy. Maasim nga. Nanood sa pisngi yung asim niya. Pero hindi naman super asim na katulad ng mga oranges o ano. May kagat lang siya dito sa pisngi. Pero yung laman niya, soft and walang buto pala ito. And malaman na parang may pagkabalingbing. Pero hindi naman siya ganun kaasim. Sweet naman at parang 50-50 lang. 50 yung asim niya, 50 yung sweet niya. Ang laman. At para siyang hindi mabango, katulad ng mga grapes. Parang may pagka-plum siya. Na ang kapal ng balat. Kailangan bang balatan? Siya nga po pala, kung mahilig din po kayo sa mga import na mga prutas, so import po ito. Wala yatang ganito ang Thailand. Ang paraan ng paghuhugas para makasigurado po tayo na malinis. Actually, kahit po sa mga gulay na kinakain namin ay ibinababad namin sa suka. Sa maraming tubig at nilalagyan ng suka. Minsan ay baking soda. Ayan. Kung hindi nyo po nasubukan yung ganong paraan, subukan nyo po para masigurado tayo na malinis at safe yung mga ipinapakain nating prutas para sa ating mga anak. Ito po ay binabad ko sa tubig, palanggana at nilagyan ko ng siguro kalahating cup kasi malaki yung palanggana ko kanina at parang nga lumubog siya. Kalahating cup ng suka, binabad ko for 15 to 20 minutes at saka ko nirinse ulit sa tubig para hindi natin malasahan yung suka. Pumali-mali, gutom yan. Ayan, ang laki. So, matigas yung balat niya pala. Ayan, pwedeng balatan. Hindi ko alam kung paano po ito kinakain, pero parang mas okay siya na balatan, lalo na siguro para sa ating mga anak. Ayan o, madali siyang balatan. O, hindi katulad ng mga grapes na mahirap balatan. Parang mga plum yung loob niya. Pero yun nga, hindi siya super sweet. Sa atin po ba, mahal din ang ganito? Pag 90 isang kilo, for me, mahal na po yun. Bihira lang ako bumili ng prutas ng ganun kamahal. Pag ganun ang presyo, hindi muna ako bumibili. Hinihintay ko na dumami. Katulad po ng naipost natin nung isang araw, yung dragon fruit na 3 kilo ay 20 baht lang. Parang nasa 10 pesos lang per kilo. Grabe, napaka mura. At ayun, naubos na po namin agad dahil ang sarap. Habang tumatagal, sumasarap na. Yung ugat, unang kagat lang po pala yung parang may kagat ng asim sa pisngi. Okay na siya. Pero hindi siya super tamis. Ayan o. Maganda nga siyang balatan para mas madaling nguyain. Yung 3 pirasong malalaki parang busog ka na. Huwag natin sosobrahan dahil baka hindi tayo makatulog. Ayan, alas 9 na po kasi ng gabi at alas 10 na dyan sa Pilipinas ngayon. So, ayan, take note nyo po yun. Sa mga prutas at gulay na kinakain natin, babad po muna natin sa asin or baking soda. At kapag ginawa nyo po yun, mapapansin nyo yung tubig na pinagbabaran. Maraming mga lumulutang-lutang na kung ano-ano. Ayan, 'di ba kapag hindi natin nahugasan mabuti, baka 'yun ay makain natin lalong-lalo na sa ganitong mga imported na prutas. Ayan. Di bali na gumasto sa baking soda at suka. Better safe
than sorry. Ayan. So, yun lang mga kaumami.